Ako si Evangeline Perez, yung anak ko si Aldrin Perez, 8 years old. Ang hilig niyan kasi, sa panahon na ito na under pa siya ng nag-chemotherapy siya noon, hindi pa siya na nag-ano sa ospital. Mostly mga ano lang, yung cellphone, tapos manood nun, mag-color-color, ganun lang. Pero parang sa pag-ano sa school, parang nawawala na siya ng parang ganap pumasok kasi na-stop na siya na almost 3 years. Kaya doon na lang sila napopokus sa ganung hiling niya. Nung 2013 siya na-diagnose. Yung time na isang bisis nagkirot yung tagiliran niya dahil wind tumor siya ngayon, sakit niya. Nagkirot yung dito niya, yung isang bisis ng isang gabi. Mga after 1 week, nalaman na ano na namin na nag-iihik siya ng may dugo na. Yung pala parang sign na siya na nagkakaroon siya ng infection sa kidney kasi yung sakit niya, yung tumor, right kidney. Nagkaroon. Yun, tapos nung nalaman namin, pinadoktor namin, pina-check up, tapos inano siya ng antibiotic para sa infection lang daw. Tapos, yung time na mga isang buwan kami antibiotic, hindi pa rin pala nadala dahil nga doon na cancer pala siya. Tapos, nagpaano kami ng lagi kami nagpapa-check up. Tapos, yun pala, hindi rin siya talaga nadala sa mga antibiotic lang. Pero kailangan pa rin ng chemotherapy. Ako, nagkukuha ako lagat kay God. Lagi ako nagpe-pray everyday. Mula umpisa. Hindi naman sinabi na mula umpisa ng magkasakit siya, hindi ako nagpe-pray sa kanya. Pero lalo ka pang kakapit sa kanya. Dahil, lalo na nandito ako sa Manila. At mag-isa lang ako. 1 taon akong walang kasama. Kami lang ng anak ko si Aldo. Nagkikimo kami, nagpapagamot kami. Kami lang talaga. Tapos, umulan, umaraw, karga-karga ko siya. Tapos, pumunta pa kami sa ospital. Malayo. Hindi naman kami kasi dito na malayo kasi kami nung time na nagpapagamot kami. Kaya, ang naranasan ko lang na pinakamaano doon yung time na nag-50-50 siya doon sa PGS na nandito na kami dahil sa nag-zero ANC na siya, tapos nag-bleeding na siya, tapos wala na siyang yung mata niya, hindi na ako nakikita niya. Pero hindi ako umiyak noon. Kumapit lang ako, sabi ko, kaya mo yan. Talagang yung sarili ko, tinatatagan ko dahil doon. Iwan ko, sa tuwing mga ganon, hindi ako nagsasabi na magbibitaw ang mga yung isip ko talagang sabi ko kakayanin niya ako. Sa awa ng mga Diyos, sa after ilang araw, na okay siya. Ganyan lang ako, doon time lang ako na talagang napapasalamat kay Lord na kahit pa paano hindi ako pinapabayaan sa lahat ng mga piniprayer ko sa iyo o paano ko sa anak ko. Dahil kami lang mga dalawa magkasama, yung asawa ko wala dito, tsaka yung bakong anak. Siyempre, sabi ko, ikaw lang kasama ko. Kaya sa'yo lang ako lumalapit sa lahat ng oras. Kahit minsan may nararamdaman siya, gusto pa rin siyang, minsan, bawa may nararamdaman siya na hindi niya inaano lang na, sinasabi niya sa akin, okay lang to, hindi ito, parang gano'n, tapos maglalaro pa rin siya, gano'n ba? Kasi may tinatanong ko na, may masakit sa'yo, pero wala, pero mayroon para nararamdaman, parang iniinda-inda lang, pero parang siguro ayaw niya magpunta ng ER, mga gano'n, pero hindi naman, sa awa ng Diyos, parang nawawala naman. Inaanohan ko lang siya. Malaking bagay kasi ang naging tulong sa amin na mag-ina kasi nung dati nasa Pasig ako, tinitirhan namin ang family, side ng family ng asawa ko. Tapos ng chemo namin, tapos ng check-up namin, di mo maiwasan, maano ka pa rin ng gawain bahay, lahat instead na papahinga ka na dahil pagod ka na, lagi gagawa ka pa rin. May time na di kami nakakakain dahil mahihiya kami magluluto doon.
minsan bumibili na lang kami ng sa labas. Kaya hindi kami nakakapag-provide sa kanya ng mas magandang pagkain sa kanya kasi noon. Pero instead dito, kahit anong hindi ba dito na ito siya. Hindi tulad dito na kahit papaano hindi naman kami nag-ano sa bahay, sa tubig, sa ilaw. At sa pagkano, na lang namin sa pagkain, sa ng putas, mga ano lang mga kailangan niya. Yun ang pagkakaiba na naging malaking tulong sa amin ang Bahay Aruga kasi halimbawa ngayon hindi kami na uwi. Ako nag-street ako dito ng August hanggang December nakauwi ako. Ngayon umuwi naman ako May hanggang ngayon hindi pa ako mauwi. At least kung wala akong matira na maayos, hindi uwi kami buwan-buwan. Ang hirap kaya, 7,000 ang pabalikan ng pamasadalaw kami ni Alvin. Magpapacheck up lang kami dito. Mamamasahe kami, 7,000. Pagpacheck up libre. Mas malaki pa ang gastos namin. Kahit pa paano dito, malaking bagay. Tapos salamat din kami kay Mamayat. Kahit pa paano sa kay doktora na ano kami dito.